Si Aya ang panganay sa kanilang tatlong magkakapatid. Sa murang edad ay nagtatrabaho na siya at isinasakripisyo ang pag-aaral para lang buhayin ang kanyang pamilya at para na rin makapag-aral ang kanyang dalawang kapatid na babae at lalaki. Ang buhay na natatamasa ni Aya ay sobrang hirap at tila gusto na niyang sumuko na lang. Hindi na kasi makapagtrabaho ang kanyang mga magulang. Bukod sa matanda na, ay mayroon pang mga kapansanan. Ang kanyang ama ay na-stroke sa matinding pagtatrabaho bilang isang construction worker. Kaya naman, hindi na ito nakakalakad. Ang kanyang ina naman ay mayroong hika at mabilis sumpungin kapag gumagawa ng gawaing bahay. Sa kabila ng lahat ng ito ay ginawa ni Aya ang lahat bilang isang anak at kapatid para lamang suportahan ng mga ito. Sobrang bait at responsable ni Aya na kahit ang mga pangarap niya sa sarili niya ay isinasakripisyo niya para sa kanila. Noon, ang pangarap niya talaga ay makapagtapos ng pag-aaral sa kolehiyo sa kursong nursing dahil gusto niyang maging isang doktor. Nang sa ganon ay tuluyan ng magbago ang kanilang buhay. Noon hindi niya talaga nararanasan na maging bata katulad ngayon na naglalaro lang at walang pinoproblema sa kanilang mga buhay. Bagkus, bata pa lang si Aya ay puro problema na lamang ang dumadating sa kanya at mabibigat na isipin kung paano makakasurvive sa araw-araw at kung paano makakakain ng 3 beses. 21 taon na si Aya, ang kanyang kapatid na lalaki na si Sam ay 14 pa lamang at 16 naman ang kapatid niyang babae na si Ana. Ang kanyang ina ay 41 years old na at ang kanyang ama naman ay 45 na taong gulang. Pagod na umuwi si Aya galing sa trabaho bilang isang factory worker. Trabaho na mahirap pero araw-araw niyang kinakaya. Mabuti na lamang at kalahating araw lamang ang pasok ng kanyang dalawang kapatid kaya mayroong kasama ang kanyang ina at ama sa bahay tuwing pang-umaga ang kanyang pasok. Ate, narito ka na pala. Bungad sa kanya ng kapatid na si Sam. Nasaan naman ang ate mo? Tanong ni Aya sa kapatid na babaeng si Ana. Naroon po, kila Aling Marta. Pinuntahan ng kaibigan niya. Sagot ni Sam. Tawagin mo na doon, kakain na kamo. Utos ni Aya rito. Pagpasok sa loob ng bahay ay naabutan niyang nanonood ng TV ang kanyang ina at ama. Lumapit siya rito upang magmano. Kumusta na po kayo, Nay-Tay? Tanong ni Aya sa kanila. Ayos naman kami, anak. Ikaw, kumusta na ba ang trabaho mo? Turan ng inang si Lina. Maayos naman po, Nay. Tipid na sagot ni Aya at binigyan ng matamis ng ngiti ang ina. Kumusta ang mga tuhod niyo, Tay? Manhid pa rin po ba? Tanong ni Aya sa ama. Oo, anak. Hindi na ako umaasa na makakalakad pa ako. Malungkot na turan ng ama na si Renato. Magtiwala lang po kayo, Tay. Gagaling din po kayo. Positibong sambit ni Aya. Matapos ang pag-uusap ay lumabas ng kwarto si Aya at bumungad nga sa kanya ang kapatid na si Ana na sinundo ni Sam. Nandito na po si Ate Ana. Sambit ni Sam. Saan ka galing, Ana? Usisa ni Aya sa kapatid na babae. Kila Aling Marta, ate. May problema po ba? Sambit ni Ana. Hindi ba't sinabi ko sa'yo na wag mong iwanan ng kapatid mo rito kasama si nanay at tatay? Bakit naman kasi hindi ka nakikinig? Mahinahon na tanong ni Aya rito. Makikita sa mukha ni Ana na hindi nagustuhan ang sinabi ni Aya rito. Bakit ba, ate? Hindi na ba ako pwedeng lumabas at makipagkita sa mga kaibigan ko? Araw-araw na lang bababantayan ko ang mga magulang natin. Kung aatakihin ng hika si nanay, kung iinom na ng maintenance si tatay, kung kakain na sila. Ano ba, ate? Inis na sagot ni Ana kay Aya. Ang mahinahong muka ay napalitan ng galit dahil sa narinig ni Aya sa kapatid. Naririnig ka nila, Ana? Ang gusto ko lang naman na bilang anak, unahin mo ang kalagayan at kaligtasan ng mga magulang natin. Kaibigan ba kamo ang dinadahilan mo? Baka diyan masira ang buhay na pangarap namin para sa iyo, Ana. Gusto ko makapagtapos ka, Ana. Pwedeng yun muna ang unahin mo? Puro kaibigan, barkada. Akala mo ba? Hindi ko alam ang pinaggagawa mo. Mahabang litanya ni Ana sa kapatid. Dere-diretsong pumasok sa kwarto ang kapatid niyang si Ana at wala man lamang pakialam sa kanyang mga sinabi. Pagod na nga sa trabaho ay hindi pa maiwasang ma-stress ni Aya sa kapatid na babae na hindi niya makasundo. Aya,
Hayaan mo na lang si Ana sa mga gusto niya. Ayokong nakikita at naririnig na nag-aaway kayo. Sambit ni Lina kay Ana habang sila ay nag-aalmusal. Oo nga anak, isa pa, ayaw naman naming pilitin si Ana sa mga bagay na ayaw niyang gawin. Turan naman ni Renato. Nay, tay, responsibilidad din niya yun bilang isang anak. Tingnan niyo, ang aga-aga ay wala na po siya rito sa bahay. Tugon ni Ana sa mga magulang. Kaya ikaw Sam, huwag kang gumaya sa kapatid mo. Mag-aral ka ng mabuti para makapagtapos ka. Saad ni Aya sa kapatid na lalaki. Opo ate, pagbubutihin ko po ang aking pag-aaral. Sagot ni Sam kay Aya na ikinatuwa niya. Nagpatuloy ang buhay ni Aya sa ganon sitwasyon. Trabaho rito, trabaho roon. Ngunit may nagbago ba sa kanilang buhay? Yan ang malaking tanong ni Aya sa kanyang sarili makalipas ang 4 na taon na pagtatrabaho bilang isang factory worker. Doon lamang ni Aya na pagtanto na walang pagbabago sa kanilang buhay. Lahat ng sahod ay napupunta lamang sa pagkain, tubig, kuryente at gamot ng mga magulang niya at pagpapaaral sa kanyang mga kapatid. Hindi alam ni Aya kung worth it ba talaga ang 4 na taong paghihirap niya sa trabaho dahil wala namang pinagbago sa kasalukuyang sitwasyon ng kanilang buhay. 25 taong gulang na si Aya at parang nasayang lamang ang 4 na taon na yon. Ngunit wala rin naman siyang pagpipilian na ibang trabaho dahil hindi siya nakapagtapos ng kolehiyo para magkaroon ng trabahong mataas ang sweldo. Ngunit kahit papaano ay masaya si Aya dahil 1 taon na lamang ay makakapagtapos na ang kapatid niyang si Ana sa kolehiyo na ngayon ay 20 taong gulang na. Pero ang kasiyahang iyon ay biglang nawala nang dahil sa kanyang nalaman. Nasaan ang ate Ana mo Sam? Tanong ni Aya pag uwi sa trabaho. Kaninang umaga pa po yun, hindi pa po umuwi ate. Nag-aalang sagot ni Sam kay Aya. At saan naman pumunta? Anong oras na oh? Natatarantang sambit ni Aya. Hindi niya po sinabi ate, basta na lang po umalis. Sagot ni Sam. Dumiretso si Aya sa kwarto ng kanyang mga magulang. Nay, tay, nagpaalam po ba sa inyo si Ana kung saan siya pumunta? Tanong ni Aya sa mga magulang. Umiling lamang ang dalawa kay Aya. Hindi anak, nag-aalala na nga kami ng tatay mo sa kanya. Sambit ni Lina na mayroong pag-aalala sa itsura. Saan ba siya pumunta? Ano bang balak niya sa kanyang buhay? May kapitbahay na nagsabi sa akin na madalas na may lalaking kasama si Ana. Ani ni Aya. Baka sinisira lang nilang kapatid mo sa'yo Aya. Huwag kang maniwala sa sabi-sabi. Turan pa ni Lina. Pinagtatanggol niyo naman po si Ana, Nay. Hindi po yan magbabago kapag palagi niyo pong kinukonsente. Sambit ni Aya. Noong gabing iyon ay hindi umuwi ang kapatid niyang si Ana, kaya naman magdamag siyang hindi makatulog kakaisip sa kapatid kahit na sobrang antok na si Aya. Kinabukasan ay maagang bumangon si Aya upang abangan sa pintuan ang kanyang kapatid. Ate, matulog po muna kayo. Parang wala po kayong tulog. Pagmamalasakit sa kanya ng kapatid na si Sam. Nag-aalala ako sa kapatid mo Sam. Bakit hindi pa yun umuwi? Nagtataka at nag-aalalang turan ni Aya. Makalipas lamang ng ilang oras, dumating ang kapatid ni Aya. Ngunit hindi siya makapaniwala nang may kasama itong lalaki. Ate Ana, mabuti naman at umuwi ka na. Lahat ng tao sa bahay ay nag-aalala sa'yo. Saan ka ba nagpunta? Bungad ang tanong ni Sam habang si Aya ay titig na titig sa lalaking kasama ni Ana. Saan ka galing? Sino yung lalaking kasama mo, Ana? Nagtatakang tanong ni Aya. Pinilit niyang kumalma at hindi magalit sa kanyang kapatid. Boyfriend ko po, Ate Aya. Nauutal na sagot nito. Hindi makapaniwala si Aya sa sinabi ng kapatid. Boyfriend? Paano mo naging boyfriend ang lalaking yan? Tanong ni Aya. Makikita ang galit sa itsura. 6 na buwan na po kami ate. Nilihim ko po sa inyo. Turan ni Ana kay Aya. Hindi ba't sinabi ko na sa'yo na huwag ka munang mag-boyfriend, Ana? Pumasok kayo sa loob. Nakakahiya sa kapitbahay. Litan niya ni Aya at pumasok sa loob ng bahay. Saktong naroon ang kanyang mga magulang sa sala. Pumasok ka sa loob, Sam. Sambit ni Aya sa kanyang kapatid na lalaki. Pero, Ate Aya, pasok.
Takpan mo yung mga tenga mo. Ayaw kong marinig mo ang pag-uusapan namin. Mag-aral ka ng mabuti. Baka matulad ka sa kapatid mo. Pagpaparinig ni Aya kay Ana. Walang nagawa ang kapatid na si Sam kundi ang sundin siya. Anong nangyayari, Aya? Tanong ng kanilang ina. Nandito na po si Ana, Nay. Ano bang problema, ate? Ano naman kung kasama ko ang boyfriend ko? Giit ni Ana. Bakit ngayon pa, Ana? 1 taon na lang gagraduate ka na. Sunod-sunod na tanong ni Aya sa kanyang kapatid. Naroon ang pagkadismaya sa kapatid. Maging ang ina nilang si Lina ay lumapit na sa gawin nila. Bakit ba pinapakialaman mo ang buhay ko, ate? Bakit ba palagi na lang ako ang nakikita mo? Sino ka ba sa inaakala mo? Galit na sambit ni Ana. Dahil sa sinabi nito ay mabilis na lumapit si Aya sa gawin nito at sinampal sa pisngi. Ano ka ba naman, Ana? Siya lang ang bumubuhay sa atin. Alam mo ba yun? Wika ni Lina sa anak. Buntis po si Ana, ate. Sambit na lalaking boyfriend ni Ana. Nagulat si Aya sa sinabi nito at hindi makapaniwala. Ganon din ang ina nila na napatingin sa tiyan ni Ana. Buntis ka, Ana? Paniniguradong tanong ni Aya rito. 1 buwan na. Sagot nitong nakayuko. Napasapo si Aya sa kanyang noo at hindi alam kung ano ang gagawin. Buntis ka, Ana? Hindi ba maaga pa para dyan, Ana? Ano ka ba naman? Bigong tumingin si Lina sa anak na si Ana na ngayon ay hindi makatingin sa gawin nila. Ginagawa ko ang lahat ng ito para sa kapakanan mo, Ana. Ginawa ko ang lahat ng ito para magkaroon ka ng magandang buhay. Ayaw kong matulad ka sa akin na magtatrabaho sa mabigat at maliit lang ang sahod. Gusto ko na makapagtapos ka para magkaroon ng trabaho, Ana. 1 taon na lang. Napaluha na lamang si Aya at hindi na alam ang gagawin sa kanyang kapatid. Ang kinakailangan niya na lamang gawin ay ang unti-unting tanggapin na wala na siyang magagawa pa rito. Makalipas ang ilang araw ay nagpasya si Aya na manluyan abroad kaya naman nilakad niya ang kanyang mga papeles sa isang agency papuntang Kuwait. Mag-a-abroad ka na ba talaga, Aya? Nalulungkot na tanong ng ina ni Aya pagka-uwi niya ng bahay. Nag-resign na rin siya sa trabaho upang hintayin na lamang na makapag-abroad. Kinakailangan po, Nay. Tugon na lamang ni Aya. Pasensya ka na, anak, kung pinapahirapan ka namin. Lahat na lang ay nakaasa sa'yo. Malungkot na tura ni Renato kay Aya. Ano po ba kayo, Tay? Gagawin ko po ito ng buong puso at para na rin gumaling na po kayo at makapaglakad na po ulit. Nakangitinglitan niya ni Aya sa kanyang ama at niyakap niya ito. Ate, huwag na po kayong umalis. Ako na lang po ang magtatrabaho para sa atin. Pwede po ba akong huminto sa pag-aaral? Turon ng kanyang lalaking kapatid na si Sam. Hinampas ni Aya ang kapatid at mahinang pinitik ang tenga dahil sa sinabi nito. Tumigil ka nga, Sam. Kaya ko na to. Mag-aral ka lang para makapagtapos ka at magkaroon ng maayos na trabaho. Maotoridad na tugon ni Aya sa kapatid na lalaki. Lumabas ng kwarto si Aya at pinuntahan ng kapatid na si Ana. Ana, tawag pansin niya rito habang nag-aayos sa kwarto. Bakit, ate? Tanong nito at tumigil sa ginagawa. 2 linggo na ang nangyari sa pagitan nilang magkapatid at iyon ang dahilan upang lalong napalayo ang loob ng kapatid na si Ana kay Aya. Anong balak mo sa buhay? Gusto ko na ipagpatuloy mo pa rin ang pag-aaral mo. Ako na ang bahala sa pagbubuntis mo at sa panganganak mo. Susuportahan ko kayo. Para kapag nakatapos ka na ay makahanap ka ng maayos na trabaho para sa pamilya mo. Pwede ba yun? Sa kabila ng hindi maayos na pagsasamahan, hangad pa rin ni Aya na mapabuti ang kanyang kapatid at ang magkaroon nito ng magandang kinabukasan. Opo, ate. Mag-aaral po ako. Sagot nito kay Aya. Tumango-tango na lang si Aya bago umalis. Pakiramdam niya ay mayroong pader ang nakaharang sa kanilang 2 magkapatid. Makalipas ang 1 buwan na paghihintay ni Aya ay nagbunga rin iyon ng magandang balita dahil aalis na siya ng bansa patungo sa Kuwait upang manilbihan doon. Kasalukuyang nag-iimpake si Aya ng kanyang mga kagamitan na dadalhin.
Mabigat para sa kanya na mapalayo sa pamilya ng 3 taon, subalit wala na siyang ibang nakikitang paraan para manatili dahil wala naman siyang nakikitang magandang oportunidad sa Pilipinas. Marahil na rin dahil hindi nakapagtapos si Aya ng kolehiyo. Nay, Tay, aalis na po ako. Huwag niyo pong pababayaan ang sarili niyo ha. Mag-iingat po kayo palagi. Naiiyak na mensahe ni Aya sa mga magulang. Mag-aral ka ng mabuti, Sam. Pagbalik ko ay gagraduate ka na. Ani ni Aya sa kapatid. Opo ate, pag graduate po ako sa kolehiyo, ay dapat kayo po ang aakayat sa stage. Tugon naman ni Sam kay Aya. Oo naman Sam. Nakangiting niyakap ni Aya ang kapatid at niyakap naman siya nito pabalik. Payakap nga rin ako anak. Tumutulo ang luhang tugon ng ina at niyakap si Aya. Ikaw ang dapat mag-ingat doon anak. Palagi mong tatandaan na ginagabayan ka ng Diyos basta't palagi ka lang manalangin. Dagdag pa nito. Kumala si Aya sa ilang minutong pagkakayakap at pumunta sa gawin ng kanyang ama habang nakaupo ito sa wheelchair. Niyakap niya ito at hinalikan sa noo. Tay, mamimiss ko po kayo. Palagi niyo pong tatandaan na gagaling po kayo ha. Hayaan niyo po, kapag nagkapera tayo ay dadalhin kita sa magaling na doktor. Payak na ngumiti si Aya at pinunasan ang mga rumaragasang luha sa kanyang mga mata. Mag-iingat ka doon anak. Palagi mong uunahin ang kaligtasan mo. Kung hindi mo na kaya doon, ay umuwi ka na lang. Sambit ni Renato kay Aya. Aalis na ako, Ana. Tugon ni Aya sa kapatid na hindi man lang lumapit sa kanyang gawi. Tumango naman ito at pinilit na ngumiti kay Aya. Noong araw na iyon ay umalis si Aya patungo sa Kuwait. Isang gabi ang lumipas bago dumating siya sa airport ng Kuwait at mayroong taong nagsundo sa kanya sa kabilang agency na inaplayan ni Ana papunta sa pagtatrabahuhan niya. Nang makarating ay pinakilala ni Aya ang kanyang sarili sa kanyang mag-asawang amo. Good morning po, ma'am, sir. My name is Aya. Pakilala ni Aya. Aya, you just need to do the house chores and cook for us. Tumango-tango si Aya bago sumagot. Yes, ma'am. Good, you should start today. Malaki ang bahay ng kanyang amo. Dinala siya sa isang masikip at maduming kwarto. Nagtataka man ay walang nagawa si Aya kundi ang pumasok sa loob nun. Sa mga unang araw ay maayos naman ang pakikitungo sa kanya ng mag-asawang amo. Ngunit habang tumatagal nararamdaman na ni Aya kung gaano ito ka-istrikto. Kinakailangan niyang balutan ng tela ang kanyang buhok at bawal daw niya itong ipakita sa asawa ng babae. Hindi man sanay ay napilitan na lang si Aya na gawin yun. Pagdating sa pagkain, kung anong matira na pagkain ay iyon ang kinakain ni Aya. Kinakailangan niya ring maghintay na matapos kumain ng mga ito bago kumain sa loob ng kanyang kwarto. Hindi may iwasang mapaluhan ni Aya noong mga unang araw. Hindi siya sanay at naninibago siya sa lahat. Nakaramdam din siya ng lungkot dahil hindi niya makita ang kanyang pamilya. Hanggang sa unti-unting nasanay si Aya, matapos ang isang buwan ay pakiramdam ni Aya ay nasuklian ang paghihirap niya ng makatanggap ng sahod. Agad na tinawagan ni Aya ang pamilya sa Pilipinas para magpadala ng pera. Hello Sam, kumusta kayo ni nanay at tatay? Tanong ni Aya sa kabilang linya. Isang beses lamang sa isang buwan tumatawag si Aya sa kanila dahil ipinagbabawal ng kanyang amo ang cellphone. Kaya naman sa tuwing sasahod na lamang, tatawag si Aya sa pamilya. Maayos naman po ate Aya. Mabuti po at tumatawag ka na. Nag-aalala po kami sa iyo. Sagot ng kapatid ni Aya sa kabilang linya. Ipinagbabawal kasi ang cellphone dito Sam, kaya hindi ako makatawag sa inyo ng madalas. Baka isang beses nga lang sa isang buwan ako makatawag eh. Pwede bang makausap ko si nanay at tatay? Litan niya ni Aya. Anak, mabuti naman na tumawag ka. Alalang-alala na kami sa iyo ng tatay mo. Bungad ng ina ni Aya. Pasensya na po at pinag-alala ko po kayo Nay-Tay. Istrikto po kasi ang amo ko at hindi pinapayagan ng gumamit ng cellphone. Sagot ni Aya rito. Ate Aya, baka pwedeng makahingi ng pang-check up? Dinig niyang sambit ng kapatid na si Ana.
Iyon nga ang dahilan kung bakit ako tumawag. Magpapadala ako ng pera. Kumuha ka na rin doon ng pang-check up. Masayang tugon ni Aya. Maraming salamat anak. Mag-iingat ka dyan. Dinig niyang sambit ng ama ni Aya. Kayo rin po tay. Tsaka nga pala, bumili ka rin Sam ng pangangailangan mo sa school at mga gamit mo. Tura ni Aya. Opo ate, maraming salamat po. Tugon ni Sam. Hindi na rin nagtagal ang kanilang pag-uusap dahil limitado lamang ang paggamit ni Aya ng telepono. Muling bumalik sa trabaho si Aya. Pagluluto, paghuhugas, paglilinis, pagkukuskus ng inidoro at paglalaba. Yan lamang ang ilan sa mga gawain ni Aya sa bahay ng kanyang mga amo dahil siya lamang ang nag-iisang katulong. Kahit papaano ay malaki rin ang ibinibigay na sahod ng kanyang amo kaya hindi niya magawang magreklamo. Mayroong araw na sinisigawan si Aya ng babaeng amo kaya naman natataranta siya sa kanyang mga ginagawa. Dahilan upang minsan ay nagkakamali siya sa trabahong ginagawa. Ilang buwan lamang ang lumipas ay kinaya ni Aya ang paghihirap sa Kuwait. Kinaya niya ang pangit na pagtrato sa kanya ng kanyang amo para lamang buhayin ang kanyang pamilya na umaasa sa kanya. Halos lahat ng sahod ay napupunta lamang sa pamilya ni Aya at sa pamilya ng kanyang kapatid na si Ana na nanganak na at nakatira sa bahay nila kasama ang boyfriend nito. Buwan-buwan ay hindi niya nakaligtaan ng magpadala hanggang sa dumating ang isang taon, graduate na rin ang kapatid niyang si Ana sa kolehiyo sa kursong accounting. Kumusta na kayo dyan? Balita ko, graduate na si Ana. Saad ni Aya sa kabilang linya. Opo ate, noong nakaraang linggo pa. Sagot ng kapatid na si Sam. Nasaan siya? Pwede bang makausap? Tugon ni Aya. Wala po siya rito ate. Umalis sila ng asawa niya kasama ang kanilang anak. Sigurado akong pumunta sila sa bahay ng asawa niya. Sagot ni Sam kay Aya. Ganun ba? O siya, pakausap na lang ako kay nanay at tatay. Sambit ni Aya rito. Anak, Aya, baka naman pwedeng umuwi ka na rito sa Pinas. Gusto na kitang makita. Narinig ni Aya ang nangihinang boss ng kanyang tatay. 2 taon pa po. Tay, pasensya na po kung hindi po ako makauwi ngayong taon. Malungkot na sagot ni Aya sa kanyang ama. Ganun ba? O siya, hihintayin kita anak. Bigla na lamang nalungkot si Aya. Gustuhin man niyang umuwi ay hindi pwede at hindi siya papayagan ng amo na magbakasyon kahit ilang linggo lamang. Huwag mo kaming alalahanin dito anak. Maayos lang naman kami dito. Turan ng ina ni Aya. Opo nay, magpapadala po ako para sa inyo. Turan ni Aya. Makalipas ang ilang buwan, sa pangalawang taon na nananilbihan si Aya, ay nakatanggap siya ng masamang balita na pumanaw na ang kanyang tatay Renato. Hello? Anak? Wala na ang tatay mo. Umiiyak na balita ng ina ni Aya nang tumawag siya rito. Ano po? Hindi agad nakapag-react si Aya sa narinig. Wala na ang tatay mo, Aya. Umiiyak muling sambit ng ina sa kabilang linya. Ate, wala na po si tatay. Umiiyak din na sambit ng kapatid na si Sam. Bigla na lamang bumuhos ang luha sa mga mata ni Aya dahil sa nabalitaan. Hindi man lang niya ito nakita sa huling sandali at tuluyan na nga siyang iniwan ng kanyang ama. Anong nangyari? Ang akala ko ay ihintayin pa ako ni tatay na umuwi. Bakit niya naman tayo iniwan? Umiiyak na litanya ni Aya. Noong nakaraang buwan ay nangihina na ang tatay mo anak. Dinala na namin siya sa ospital pero hindi na niya nakayanan pa. Paliwanag ng kanyang ina. Walang nagawa si Aya kundi ang tanggapin na lamang na wala na talaga ang kanyang tatay. Kahit ang magluksa sa kanyang ama ay hindi niya magawa dahil hindi siya makakauwi kahit magpupumilit siya sa kanyang amo. Sunod-sunod ang problemang dumating kay Aya nang malaman pa niyang iniwan na ng kapatid niyang si Ana, ang kanyang ina, at kapatid na si Sam, at sumama na ito sa kanyang boyfriend nang magkaroon ito ng trabaho at negosyo. Sa kabila ng lahat ng ginawa niya para sa kanyang kapatid ay ito pa pala ang igaganti sa kanya sa bandang huli.
Noong mga panahong iyon ay marami na siyang dahilan para mawala ng motibasyon. Ngunit, hindi siya sumuko at nagpatuloy pa rin siya sa kabila ng lahat ng iyon. Nariyan pa ang kanyang ina at kapatid na lalaki para magsumikap si Aya at magtrabaho kahit mahirap. Hanggang sa 3 taon na nga ang lumipas simula nang makapag-abroad siya, labis ang saya nang mapagtanto ni Aya na makakauwi na siya sa Pilipinas. Masayang umuwi si Aya sa kanyang pamilya na tila walang nangyari sa kanya sa loob ng 3 taon. Bit-bit ang maleta, nakangiti si Ayang lumapit sa kapatid na lalaking sinundo siya sa airport. Sam, sambit ni Aya sa pangalan nito at niyakap ng mahigpit. Ate, napayakap na sabi ng kapatid niya at nagsimulang umiyak. Hindi rin sila nagtagal sa airport at umuwi ng bahay. Doon ay masaya na naghintay ang ina nila sa pagdating ng anak nitong si Aya. Nay, tawag ni Aya sa kanyang ina nang makarating sila sa kanilang bahay. Aya, anak ko. Napaluhang lumapit ang ina ni Aya sa kanya at agad na kinapos ng yakap. Nanay, nandito na po ako. Nakauwi na po ako. Humahagulgol na wika ni Aya at ipinatong ang muka sa balikat nito na parang isang bata. Oo anak, maraming salamat dahil nakauwi ka na. Natupad na rin ang gusto ko na bago ako mawala ay makita man lang kita at mayakap. Emosyonal na saad nito kay Aya. Ano po bang sinasabi niyo, Nay? Mabubuhay pa po kayo na matagal. Magsasama-sama pa po tayong 3. Turan ni Aya rito. Noong araw din na yon ay hindi kinalimutang bisitahin ni Aya ang puntod ng kanyang tatay. Makalipas lang din ng 1 buwan ay tuluyan ng graduate ang kapatid ni Aya na si Sam sa kolehiyo sa kursong engineering. Labis ang saya ni Aya nang bumunga rin ang sakripisyo na ginawa niya sa 2 magkapatid kahit na ang kapatid niyang si Ana ay umalis na dito sa puder nila at sumama sa lalaki. Congrats Sam, graduate ka na. Masayang bati ni Aya sa kapatid na lalaki. Kayo po ang inspirasyon ko ate. Ikaw po ang naging dahilan kung bakit nandito na po ako sa puntong to. Hindi ko po makakalimutan ang sakripisyo na ginawa mo sa amin para lang makapagtapos kami sa kolehiyo. Maraming salamat po talaga ate ha. Mahabang litanya ni Sam. Para sa inyo Sam, gagawin ko ang lahat. Tugon naman ni Aya at pinipigilan na umiyak. Engineer na ang anak ko. Hindi makapaniwala ang tura ng inang Selena at niyakap ang anak na si Sam. Para po sa inyo Nay, sagot ni Sam sa ina. Nakangiti na lamang si Aya nang makita kung gaano kasaya ang kanyang ina at kapatid. Kapag may trabaho na po ako, kayo naman po ang pag-aaralin ko ate. Sambit ni Sam kay Aya. Matapos ang graduate ay nagtrabaho ang kapatid ni Aya sa ibang bansa bilang isang engineer. Kaya naman naiwan si Aya kasama ang kanyang ina sa kanilang bahay upang alagaan ang kanyang ina. Ngunit makalipas lang ang 2 buwan ay mapapansin ni Aya ang kanyang inang napapadalas ang pag-ubo. Agad niyang dinala ang ina sa ospital at ginamit ang natitirang pera na naipon niya. Labis ang lungkot na naramdaman ni Aya nang sabihin ng doktor na mayroong lung cancer ang kanyang ina dulot ng matinding ubo. Sinabi ng doktor na hindi pa malala ang cancer at stage 1 pa lamang ito, ngunit kinakailangan ng malaking halaga ng pera upang sumailalim sa surgery ang kanyang ina. Huwag kang mag-alala Aya. Sinabi naman ng doktor na hindi pa naman malala ang cancer ko. Pagpapakalma ng ina kay Aya na namamroblema kung saan kukuha ng pera. Ayaw niyang humingi ng malaking pera sa kapatid na si Sam dahil kasi simula pa lamang ng trabaho nito sa ibang bansa. May kanser po kayo? Nay, paanong hindi ako mag-aalala? Nababagapag na tanong niya rito. Noong araw na iyon ay inalam ni Aya ang address ng kanyang kapatid na si Ana upang humingi ng kaunting tulong sa kapatid na si Ana. Tumambad kay Aya ang maganda at may kalakihang bahay kung saan nakatira si Ana, ang kapatid niyang babae. Kumatok si Aya sa gate at tumambad sa kanyang isang katulong. Hindi makapaniwala si Aya na yumaman na ang kanyang kapatid. Ano po ang kailangan niyo, miss? Tanong ng ginang kay Aya. Nariyan po ba si Ana? Tanong niya rito. Si Ma'am Ana, nandito po. Ano po bang kailangan niyo? Balik na tanong nito sa kanya. Kapatid ko po si Ana, ako po si Aya. Pasabi na lang po na nandito po ako.
Sabi niya rito. Sasabihin ko po ma'am, saglit lang po ha. Tugon nito at pumasok sa loob ng bahay. Ilang minutong nakatayo si Aya sa gate at hinintay na lumabas ang kanyang kapatid. Ana, tawag ni Aya nang lumabas ang kapatid niya habang mayroong itong hawak na bata. Anong ginagawa niyo rito ate? Tanong nito sa kanya. Ilang taon na tayong hindi nakita Ana. Yan na ba ang anak mo? Ang laki na pala ng pamangkin ko. Nakangiting sambit ni Aya bago nilapitan ng bata, subalit napansin niyang inilayo ito sa kanya. Mahalaga pa ba yun ate? May kailangan ba kayo sa akin? Walang emosyon na tanong nito sa kay Aya. Kung wala ay makakalis ka na. Dagdag pa nito. Si nanay, may kanser siya. Kinakailangan niyang sumailalim sa surgery. Baka mayroon kang perang may iaabot. Malaki kasi ang perang kinakailangan. Mahinahon na sambit ni Aya sa kapatid. Hindi man lang nagbago ang emosyon ng kapatid ni Aya nang sabihin niya ang bagay na yon tungkol sa kaninyang ina. Naku, wala akong mabibigay sa iyo ate. Mabuting umalis na kayo. Pagtataboy nito kay Aya. Ano ka ba Ana? Nanay natin yun. Maawa ka naman. Pakiusap ni Aya rito. Hindi ba't kayo ang umaas ng breadwinner sa bahay? Bakit kayo na nagmamakaawa ka sa akin para sa pagpapagamot kay nanay? Nagmamagaling ka diba? Hindi makapaniwala si Aya sa sinabi ng kanyang kapatid. Nabigla si Aya at hindi agad nakapag-react. Para rin naman sa inyo yun, diba? Nagpakananay ako para sa inyo, para makapagtapos kayo, Ana. Sagot ni Aya. Salamat sa iyo at nakapagtapos ako, ate. Pero hindi ko naman magagamit. Dahil sa asawa ko na mayroong malaking negosyo na ipinagbabawal mo dati. Dahil sinabi mo sa akin na ang lalaking yun ang sisira sa kinabukasan ko at hindi gaganda ang buhay ko. Galit na wika ni Ana kay Aya. Ayaw kong mag-away tayo, Ana. Hindi ako nagsisimula ng gulo. Ayaw kong magsalita ka ng mga bagay na pagsisisihan mo sa dulo. Ngayon, kung ayaw mo magbigay, hindi na kita pipilitin. Pasensya ka na sa abala. Wika ni Aya at tumalikod sa kapatid niya at umalis habang tumutulo ang mga luhas sa kanyang mga mata. Sa pagdating niya sa kanilang bahay ay hindi sinabi ni Aya na pumunta ito sa kanyang kapatid. Ayaw niyang ipaalam sa kanyang ina na hindi man lamang ito nagbigay para sa kanyang surgery. Hello, ate? Kumusta na kayo dyan ni nanay? Bungad ng kapatid na si Sam nang tawagan ni Aya to. Mabuti naman Sam. May sasabihin lang ako sa'yo. Nagdadalawang isip na sambit ni Aya. Ano yun ate? Tanong ni Sam. Si nanay, mayroon siyang kanser. Kinakailangan siyang operahan pero kinakailangan ng malaking halaga ng pera eh. Malungkot na sabi ni Aya sa kapatid. Kagaya ng inaasahan ni nagulat ang kapatid niyang si Sam. Wala itong sinabi kundi ang gustong umuwi ng Pilipinas, ngunit pinipigilan siya ni Aya. Huwag kang mag-alala ate. Ipapadala ko ang pera na kinakailangan ni nanay. Pasensya ka na Sam, wala man lang akong maitulong. Nahihiyang tura ni Aya. Ano ka ba ate? Marami ka nang naitulong sa pamilya natin. Hayaan mong ako naman. Sagot nito sa kanya. Noong buwan ngang iyon ay sumailalim ang kanyang nanay sa surgery. Nakalaunan ay humantong din sa magandang balita at nagawang matanggal ang kanser ng ina ni Aya. Subalit kinakailangan pa rin ng 6 na buwang gamutan para tuluyang gumaling ang ina dahil sa TB. Wala na siyang ibang hiniling kundi ang makasama ang kanyang ina at kapatid na si Sam. Ilang taon ang lumipas ay naipagawa nila ang kanilang bahay dahil sa kapatid niyang si Sam na nagtatrabaho sa ibang bansa bilang isang engineer. Pakiramdam ni Aya ay natupad na ang pangarap ng batang siya noon na matamasa ang ganoong buhay. May magandang bahay, masasarap na pagkain, sariling sasakyan, at nakapag-aral din siya ng nursing sa tulong ng kanyang kapatid na si Sam. Hanggang sa kalaunan ay nag-aral si Aya sa med school ng 4 na taon. Pagtapos ng kolehiyo bilang nursing, at naging isang medical doctor si Aya sa edad na 37 years old. Natupad ang pangarap niyang maging isang doktora. Maraming salamat Sam. Hindi ako makapaniwala na magkakaroon ako ng kapatid na kagaya mo.
umiiyak na tura ni Aya sa kapatid na si Sam na umuwi galing sa United States. Ano ka ba ate? Kung wala ka, ay wala rin ako sa kinatatayuan ko ngayon. Ako dapat na magpasalamat sa'yo, sagot ng kapatid niyang si Sam. May pamilya na ang kapatid niyang si Sam sa ibang bansa, ngunit sa mga nagdaang taon hanggang sa kasalukuyan ay hindi sila nito kinalimutan. Hindi nagsisisi si Aya sa mga desisyon na ginawa niya at tinahak noon dahil naging maganda naman ang natatamasa niya ngayon. Pinatawad niya ang kapatid na si Ana at kinalimutan ang mga hindi magandang pangyayari sa kanilang buhay. Kaya ngayon ay naging isang masaya silang buong pamilya. Walang away, walang gulo, namumuhay ng masagana at maligaya. Ikaw, ano po ang natutunan nyo sa istoryang ito? Makikicomment naman po sa baba kung ano man po ang inyong natutunan. At hanggang dito na lamang po nagtatapos ang aking istorya at sana po ay nagustuhan nyo po ito. Please like, share, and subscribe and click the notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago ko pong istorya. Muli ay maraming salamat po at God bless us all.